Chapter 18. Scarlet POV. Pagkatapos ng masinsina naming pag-uusap ni Patrick, saka pa naging malinaw sa akin na totoo pala lahat ang kanyang sinasabi. Wala pala talagang nangyari sa kanila ni Cynthia, ang buong akala ko nga nagkatuluyan silang dalawa eh. Kaya hindi rin ako nakipag-communicate sa kanya dati dahil yun na lang talaga ang laging bukang bibig ko ang tungkol sa ginawa nilang dalawa sa akin. Baka yun lang din ang dahilan upang mag-away kaming dalawa kung sa cellphone lang kami mag-uusap. Mahirap kasi mag-explain kapag malayo kayo sa isa't isa, minsan haantong pa yan sa hindi pagkaunawaan. Balak ko pa nga sana dati na gumanti din kay Patrick eh. Malapit na rin sana akong bumigay dati dahil sa sobrang sama ng loob ko sa kanya, gusto ko rin sana tumanggap ng manliligaw. Kaya lang naisip ko, ang isang pagkakamali ay dapat hindi nadagdagan ng isa pang pagkakamali. Mas lalo lang madagdagan ang problema mo. Kadalasan kasi, kaya naging masama ang tao dahil may mapait silang nakaraan. Pakiramdam nila parang dinaya sila ng mundo at walang samasagi sa isip nila kundi manakit din. Kailangan bago tayo gumawa ng hakbang pag-isipan muna natin ng mabuti dahil mahirap ang basta-basta na lang tayo magdesisyon na hindi pinag-isipan. Wala naman talagang perpektong relasyon, kaya normal lang talaga ang di pagkaunawaan sa pagitan ng mag-asawa or magjowa. Kasi minsan ito din ang nagpapatibay ng pagsasama niyong dalawa kung gaano talaga kayo katatag sa isa't isa. Kung may pagkakamali ang isa sa inyo, maaari naman maituwid ang isang pagkakamali dahil pwede ka naman magbago at humingi ng tawad. Pero dapat, huwag lang natin na sasabihin na kayo ay magbabago, dapat gawin din natin. Pagkatapos kong kumain ng cup noodles ay pumunta ako agad ng CR upang mag-shower na. Hindi namin namalayan ni Patrick ang oras at malapit na rin mag-alas 4 ng madaling araw. Nawala na ako ng ganang uminom ng alak dahil inaantok na rin ako. Balak ko pa nga sana kanina na mag-inuman kami ni Patrick kaya lang dinalaw na ako ng antok. Pinapatuyo ko lang ang aking buhok upang makapagpahinga na rin. Sweetie, inaantok ka na ba? Mag-shower lang ako saglit ha upang makapagpahinga na rin tayo. Wika nito sa akin. Tinanguan ko naman ito at nagpatuloy na sa pagpapatuyo ng aking buhok. Maya-maya ay lumabas na rin si Patrick ng banyo at nakabalot lang ng tuwalya ang katawan. Nagulat pa ako nang makita ko ang katawan nito. Dahil sa pagkakatanda ko mas lalong lumaki ang katawan ni Patrick ngayon at mas lalo pang tumangkad. His six-pack abs are shining bright because of his sweats. Kahit magkasintahan na kami ni Patrick, parang naiilang pa rin ako sa kanya. Nag-init ang pisngi ko nang mapansing nahuli niya ang mga mata kong nakatingin sa kanyang katawan. Tumayo ako 1 metro ang layo sa kanya dahil sa pagkapahiya. Agad kong iniba ang usapan. Patrick, hindi ba't galing ka ng CR, bakit ka parang pawis na pawis? Agad na tanong ko dito. Nakatitig lang ito habang papalapit sa akin. Sweetie, I miss you so much. Tanging sagot nito. Laglag ang aking panga at suminghap dahil sa iritasyon. Oo, aaminin ko na mimiss ko na rin ng sobra si Patrick, kaya lang baka ito ang dahilan upang hindi ako makamarcha ng college. Hay nako, iniisip ko na naman ang aking pag-aaral. Ano naman kaya ang reason ko sa kanya para tanggihan na naman siya, bahala na. Pwede na ba matulog tayo, Pat? Inaantok na kasi ako eh. At isa pa, may biyahe pa kami bukas pa uwi ng Bulacan. Pag-iiba ko sa usapan. Hindi naman ito nakinig sa sinabi ko at kaagad na lumapit sa akin. Mamaya na tayo matulog, sweetie. Hindi mo ba ako namimiss? Dahil ikaw miss na miss ko na talaga. Bulong nito sa may punong tenga ko. Para naman akong kinilabutan sa kanyang ginawa. Hindi naman ito nagdadalawang isip na hinalikan ako sa labi. Para itong sabik na hindi ko maintindihan. Napansin ko na naman na naglulumikot na ang kamay nito sa buo kong katawan. Nagpaubaya na lang din ako dahil namimiss ko na rin ito ng sobra at ito din ang hinahanap-hanap ko sa kanya. Binuhat ako ni Patrick at pinahiga ng kama at agad akong dinaganan. Ang bilis naman nito, dagan agad. Namimiss mo rin ba ako, sweetie? Tugon nito sa akin.
Tumango naman ako habang pinulupot ko ang aking braso sa leeg nito. Patrick, can I ask? Buntisin mo na ba ako ngayon? Wala sa sarili na tanong ko dito. Tumaas naman ang kilay nito. Kung iyon ay papayag ka, sweetie, gusto ko na rin na makabuo tayo para happy family, di ba? Seryoso nitong sagot. Kinakabahan naman ako sa naging sagot ni Patrick. Patrick, pwede saka na lang please. Gusto ko pang magmarcha. Sagot ko naman. Wala naman akong nakitang reaksyon sa mukha ni Patrick at seryoso lang itong nakatitig sa akin. Kung iyon, sweetie, ay makapagpigil ako, pero kung hindi, pasensya ka na. Sobrang na-miss na kita eh. Tugon nito. Akmang itulak ko na ito ay kaagad niyang hinawakan ng dalawa kong kamay. Kung ayaw mo na buntisin kita, dalawa lang ang pagpilian mo, Scarlett. Dito ka na umuwi sa kondo or buntisin kita? Seryosong tanong nito sa akin. Gulat naman akong napatitig dito. Teka lang, Patrick. Paano na iyong pag-aaral ko kung dito ako titira sa kondo? Nag-iisip ka ba? From Makati to Bulacan, napakalayo noon? Inis kong sagot dito. Walang malayo sa akin, sweetie, kung gugustuhin ko. Kaya pumili ka na ngayon kung alin sa dalawa ang gusto mo. Seryosong tanong nito sa akin. Oo na, dito na ako uuwi. Magpapaalam lang ako sa kanila, tito at tita. Naging sagot ko na lang dito. At saka pwede ba, umalis ka muna sa ibabaw ko, ang bigat mo kasi. Singhal ko dito. Nginisihan lang naman ako nito at agad akong hinalikan sa labi. Hindi na ako nagprotesta pa at pinikit ko na ang aking mga mata. Sweetie, ang sarap mo. Bigkas nito. Parang may kung anong kuryente ang damaloy sa katawan ko ngayon. Napayakap naman ako ng mahigpit kay Patrick. I love you, Patrick. I miss you so much. Wika ko dito. Hanggang sa naramdaman ko na lang na bumababa na ang halik ni Patrick sa dibdib ko. Diyos me naman, parang mas malala pa yata ang mangyayari sa amin ngayon ni Patrick kaysa sa nakalipas na taon. Para kaming wild sa isa't isa. Napakagat pa ako ng aking labi para pigilan ang aking pag-ungol. Napansin ko naman na gumapang ang kamay ni Patrick papuntang ibabang bahagi. Agad naman niyang tinanggal ang tuwalya na nakabalot sa aking katawan. Nagulat naman ako sa ginawa nito. Hindi naman namin ito nagawa dati bakit may pasilip-silip pa siyang nalalaman? Patrick, wait lang. Ano ba yung ginagawa mo? Tarantang tanong ko dito. Parang wala naman itong narinig at pinagpatuloy lang ang kanyang ginagawa. Sa pilitan niyang pinaghiwalay ang dalawa kong hita. At kahit anong pigil ko at paglaban ko, wala akong magawa, malakas siya at wala talaga akong laban sa kanya. Tiningnan niya ang ano ko na puno ng mangha ang mukha niya at saka siya nag-angat ng tingin sa akin. Beautiful. Wika nito. Patrick, ano ba yan? Ang bastos mo naman. Sigaw ko dito. Nginisihan lang naman ako nito na parang walang narinig. Napabango naman ako bigla at gulat na napatitig dito nang inilapit niya ang mukha niya sa ano ko. Napaiktad pa ako nang naramdaman ko ang halik niya doon kagaya ng paghalik niya sa labi ko kanina. Para bang gutom na gutom ito at takot na maagawan ito ng pagkain. Napaarko naman ang aking katawan sa kama nang maramdaman ko ang kanyang dila na pumasok sa ano ko at naglakbay sa loob nito. Parang gusto ko naman itong sipain. Sweetie, nagustuhan mo ba? Wika nito. Bakit ba kasi may paganyan-ganyan pa? Hindi ko na kaya, Patrick. Sagot ko dito. Nginitian naman ako nito at nagpatuloy na siya sa kanyang ginagawa hanggang sa nagsawa na ito at lumapit ulit ito sa labi ko. Nalalasahan ko naman ang sarili ko sa labi niya. Gusto kong gawin lahat ngayon, sweetie, dahil hindi natin nagagawa ito dati. Wika nito. Pero Patrick, natatakot ako eh. Baka kasi hindi mo kayang mag-control sa sarili mo at madisgrasya ako. Seryoso kong sagot dito. Matagal na kitang nadisgrasya, sweetie, kaya wala ka nang dapat ikatakot. Panunod yun nitong sagot. Ewan ko sa'yo, kahit kailan talaga hindi ka pa rin nagbabago. Napakapilyo mo pa rin kausap.
Lumapit ito at pumaibabaw na ito sa akin at inilapit niya ang bibig sa punong tenga ko. Hindi ka kasi nakinig sa akin dati ang gusto mo kasi mag-aral ka muna. Kaya nga sinuportahan kita dahil iyon ang gusto mo. At isa pa, naghintay ako ng matagal kaya sa tingin ko ay oras na para magkaroon ako ng nararapat sa akin. Seryosong sagot nito. Pagkasabi niya noon ay mabilis niyang ipinasok ang kanya sa akin. Napaigtad ang katawan ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Alam kong hindi na ako virgin pero masakit pa rin dahil matagal din kaming walang contact ni Patrick. Napakunot naman ang noon nito habang nakatitig sa mga mata ko. Patrick, masakit. Baka pwede naman dahan-dahan lang. Pagmamakaawa kong tugon dito. Bigla naman itong napahinto ng galaw at hinalikan ako sa noo. I'm sorry sweetie, sabik na sabik lang talaga ako. Sagot nito. Hindi naman ako umiimik at unti-unti ko na lang pinikit ang aking mga mata. Sabihin mo na lang sa akin sweetie kapag ready ka na. Wika nito ulit sa akin. Dahan-dahan naman niyang hinalikan ng aking labi hanggang sa mapusok na kami sa isa't isa. Unti-unti ko na rin ginalaw ang aking hita upang maramdaman ni Patrick na ready na ako. Nagets naman niya ito kagad. Dahan-dahan ako pinasok ni Patrick at sunod-sunod na paglabas-pasok nito sa akin. Hindi ko naman maiwasan ng mapaungol dahil sa sarap. Iyan nga sweetie. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, mas lalo akong ginaganahan. Wika nito. Naramdaman ko naman na parang may kung anong mawala sa puson ko na gustong lumabas. Patrick, ayan na ako. Sigaw ko dito at akmang itulak ko ito ay mahigpit nitong hinawakan ng dalawa kong kamay. I'm coming na rin sweetie. Wika nito. Patrick, tanggalin mo please. Sagot ko dito, pilit akong kumawala sa ilalim ni Patrick, tinulak ko ito. Ngumiti naman ito sa akin. Oo, ako ang bahala. Sagot nito. Hinayaan ko na lang siya na gumalaw sa itaas ko at maya-maya naramdaman ko na lang na tinanggal niya ito sa akin. Para namang nabunutan ako ng tinik dahil sa ginawa ni Patrick. Siyempre ayaw ko pang mabuntis, no? Hindi bale mag-fling-fling muna kami kahit ilang beses basta wag lang muna akong majuntis. Pagkatapos ng ginawa namin ni Patrick ay kaagad kong pinikit ang aking mga mata. Ngayon ako nakaramdam ng pagod at sobrang antok. Napansin ko naman na tumayo si Patrick mula sa higaan at kumuha ito ng tuwalya. Napadilat naman ang aking mga mata nang mapansin ko na ibinuka nito ang aking hita. Hinayaan ko na lang siya na pinunasan niya ang ano ko, bahala siya, total nakita naman niya lahat. At maya-maya ay humiga na rin sa tabi ko habang binuhat niya ang aking ulo at pinahiga sa kanyang braso. Kinabukasan. Nababalikwas ako ng bangon nang maramdaman na may kung anong mabigat na nakadagan sa tiyan ko. Akmang dahan-dahan na sana akong bumangon nang bigla akong yakapin nito. Sweetie, maaga pa? Matulog muna tayo please. Wika nito. Nilinggan ko naman ito. Patrick, anong oras na baka maiwanan ako ng bus namin mamaya. Hindi ko pa naman alam kung anong oras ang alis namin sa resort. Sagot ko dito. Ngumiti naman ito habang hinawakan ng pisngi ko. Sweetie, okay na ang lahat, no need to worry, sinabihan ko na si Professor Ethan na ako na ang bahala sa iyo. Sagot nito sa akin. Nagtataka naman ako sa sinabi ni Patrick. Paanong ikaw ang bahala sa akin? Huwag mo nga akong biruin ng ganyan, Patrick. Sagot ko dito. Nginitian naman ako nito at hinela palapit sa kanya. Tinawagan ko na ang professor mo kanina habang tulog ka. At isa pa, tapos na pala ang final nyo kaya pwede ka muna magliwaliw sweetie ko. Wika nito. Hindi naman ako nakaimik sa sinabi ni Patrick. Pati ba naman final exam ko nalaman niya din? Napaka-chismoso naman ito. Marahil nagtanong din ito kay Professor Ethan about sa mga exams ko. Ganun pa din pala ang password ng cellphone mo. Talagang hindi mo pa din pinalitan ang profile pictures nating dalawa for how many years? Wika nito ulit sa akin. Bakit mo alam? Siguro pinakialaman mo ang cellphone ko, no? Sagot ko.
Ngumiti naman ito at pinindot ang dulo ng ilong ko. Thank you sweetie sa lahat, naramdaman ko na parang unti-unti nang matutupad ang pangarap ko na magsasama na tayo. Wika nito sa akin. Nag-aalala naman ako baka mapag-alitan na ako nila Tito Apollo at Tita Amalia. Patrick, need ko na talagang makauwi ngayong araw dahil hindi ako nakapagpaalam sa kanila ni Tito Apollo at Tita Amalia. Baka kasi mag-alala na sila. Wika ko kay Patrick. Hinawakan naman ako nito sa pisngi habang humingiti. Don't worry sweetie. Speaking of your Tito Apollo, nakausap ko na rin siya. Ngingiti-ngiti nitong sagot sa akin. Gulat naman akong napatitig dito at may pagtataka sa mukha. How? Kilala mo ba si Tito Apollo? Naguguluhan kong tanong dito. Of course sweetie. Sila ang unang guest before kayo dumating at isa pa hindi lang naman unang beses kami nagkita ng Tito Apollo mo eh. Sa tuwing may gaganapin na event ang mga Rotary, sa resort sila palagi. Pagpapaliwanag naman ito sa akin. Nagtataka man ako sa mga nangyari pero naisip ko na sadyang pinagtagpi-tagpi ang pagkakataon upang magtagpo ulit kami ni Patrick. Grabe, parang pinaglaruan lang kami ng tadhana, hindi ko akalain na ang mga taong nakapaligid sa akin ay may koneksyon din pala kay Patrick. Ang sarap sa pakiramdam na kapiling mo na ang taong gustong-gusto mo na makasama habang buhay. Feeling ko kapag kasama ko palagi si Patrick ang gaan ng aking pakiramdam. At ang pinakagusto ko sa kanya ay napaka-positive niyang tao. Lahat pinapagaan niya kahit napaka-imposibleng mangyari. Dahil malaki ang puntos na nagawa ni Patrick ngayong araw, gusto ko namang bumawi dito. Kaya may naisip akong kalokohan. Napansin ko naman na papikit na si Patrick, marahil inaantok pa talaga ito dahil matagal kaming hindi nakatulog kagabi. Lumapit ako dito at bumulong sa punong tenga nito. Mahal kong Patrick, inaantok ka pa ba? Wika ko dito. Napadilat naman ito habang nakatitig sa akin. Medyo sweetie, bakit? Sagot nito sa akin. Nginitian ko naman ito na may kahulugan. Sige matulog ka muna, maliligo lang ako. Wika ko at agad na bumaba sa kama. Pagkapasok ko ng banyo natutuwa naman ako dahil nakita ko naman na naka-level na ang tubig sa bathtub at naamoy ko ang napakahalimuyak na pabango na sa buong buhay ko hindi ko pa ito naamoy. Ngayon pa lang talaga. Anong klaseng pabango ito? Napapitlag pa ako nang biglang may kumatok sa pintuan. Sweetie, pwede makisabay. Wika nito. Napangiti naman ako. Ito yung hinihintay ko, ayaw ko naman na mag-first move ako no. Kahit papano may natitira pa ring pakipot sa sarili ko. Akala ko ba matutulog ka pa? Tanong ko dito. Hindi naman ito sumagot. Agad ko naman binuksan ang pintuan ng banyo at pinapasok ito. Kita ko naman sa ekspresyon sa mukha ni Patrick na gulat ito dahil sa nakita. Wala kasing natitira ni isang saplot sa katawan ko. Wala na ring natitirang hiya sa sarili ko dahil nakita naman niya ito lahat. Sweetie, mas lalo kang nakakagigil ngayon. Wika nito at agad akong hinalikan sa labi. Gumanti na din ako dito ng halik habang ibinaba ni Patrick ang aking kamay at pinahawak sa kanyang ahem. Naramdaman ko naman na parang nagwawala na ito, hinawakan ko naman at nilalaro ito. Hindi na namin kontrolado ang lahat, mas lalo nananabik kami sa isa't isa. Nagtsaka naman si Patrick nang bigla akong napayuko. Lumuhod ako sa harap nito at kaagad na inilabas ang kanyang alaga. Nanlaki naman ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Gusto ko din naman patunayan sa kanya na mahal ko din siya. Sweetie, what are you doing? Gulat nitong tanong sa akin. Hindi naman ako sumagot at agad na ginawa ang gustong-gusto kong gawin. Kahit hindi pa ako marunong pero masasanay din ako nito katagalan. Narinig ko naman na napaungol si Patrick, mas lalo ko pang pinag-igihan ang aking ginagawa. Oh, ang sarap niyan sweetie. Wika nito. Dahan-dahan kong isinubo ng buo, kaya lang wala pa sa kalahati maduduwal na ako. Kaagad naman akong itinayo ni Patrick at pinunasan ng luha sa aking mga mata.
Hindi ko na malaya na napaluhan na pala ako. I'm okay, Pat, kaya ko ito. Wika ko dito. Sweetie, hindi mo naman kailangan gawin ang ganyang bagay eh. Di bali ako na ang gagawa sa iyo ng ganyang bagay. Wika nito habang nakatitig sa akin. No, Patrick. Ginusto ko ito kaya gagawin ko. Gusto ko naman patunayan sa iyo na mahal kita. Wika ko dito at inumpisahan ko naman ang aking ginagawa. Napapikit naman si Patrick habang nakahawak ang kamay nito sa ulo ko. Maya-maya pa ay naramdaman ko naman na tinulak ako nito at kaagad na pinatalikod. Sweetie, hindi ko na talaga kaya. Wika nito at agad na umulo sa aking likuran. Hindi ko naman maipaliwanag ang sarap na akong nararamdaman sa tuwing umulos si Patrick. Patrick. Oh, abilasan mo, malapit na ako. Wika ko dito. Binilisan naman ni Patrick ang kanyang ginagawa. Maya-maya naramdaman ko na lang na may gustong kumawala sa puson ko. I'm coming na din, sweetie. Sagot nito sa akin at akmang tatanggalin na ni Patrick ang kanyang ahem nang humarap ako dito. Dali-dali ko ito hinela sa may bathtub, agad ko naman itong inupuan at hinalikan ito sa labi. Patrick, alam kong matagal mo na itong hinihintay kaya sige na. Wika ko dito. Nakita ko naman sa mukha nito na parang naguguluhan ito at marahil hindi niya na-gets ang ibig kong sabihin. Sweetie, what do you mean? Tanong nito. Ngumiti lang ako dito. Komportable ka lang ba dito, Pat? If you want, lumipat muna tayo sa bed. Malambing kong tugon dito. Nakita ko naman ang pagkialap sa mga mata nito at agad akong binuhat patungong higaan. Pinaliguan ako nito ng halik hanggang sa nag-umpisa nang naglulumikot ang kamay nito. Di nagana naman ako nito habang hindi maalis-alis ang tingin sa akin. Sweetie, mahal na mahal kita. Ikaw lang talaga at wala nang iba. Wika nito sa akin at agad akong pinasok ni Patrick. Dahan-dahan itong umulos habang nasa ibabaw ko ito. Hindi ko naman maiwasan na mapaungol dahil sa kanyang ginawa. Hindi nagtatagal ang laro namin ni Patrick at parang nararamdaman ko na naman na parang may gusto na namang lumabas sa akin. Shit, ang bog ko naman. Patrick, meron na naman. Diyos me, naman mauubusan na yata ako nito. Wala sa sarili na wika ko dito. Nginitian naman ako nito. Sige na, sweetie, huwag mong pigilan. Bulong nito sa punong tenga ko. Binilisan naman ni Patrick ang kanyang ginagawa. Sweetie, tapos ka na ba? Hindi ko na kayang pigilan ito. T. Agad na wika nito at akmang aalis ito sa itaas ko nang bigla ko itong niyakap ng mahigpit. Naramdaman ko naman na parang punong-puno naman ako. Ilang segundo din nasa ibabaw ko si Patrick at maya-maya ay bumaba na din ito. Sweetie, are you sure? Huwag mo akong sisihin ha, ikaw ang may gusto niyan. Seryosong wika nito sa akin habang nakayakap ito sa akin. Ngumiti lang naman ako dito. Hindi ka pa naman sure kung may mabubuo ka. At isa pa, kung sakaling mabuntis ako, hindi mo naman ako pababayaan, di ba? At alam ko ikaw na ang gumagastos sa pamilya ko, Patrick, at ikaw na nga rin sumagot sa tuition ng mga kapatid ko. Kaya wala na ako magiging role ko sa buhay, ginampanan mo na lahat. Kaya ngayon, ikaw naman ang pagbigyan ko upang makabawi ako sa iyo. Mahaba kong sagot dito. Niyakap naman ako nito ng mahigpit habang may kapalyuhang ngiti sa labi. Sweetie, isa pa, para makabuo tayo kagad. Nakangisi nitong wika. Pinandilatan ko naman ito. Patrick, naman hindi ka pa ba napapagod? Singhal ko dito. Ngingiti-ngiti naman ito.